Mga top 10 basic training barista. Beginners, ito ba to? Para sa itong video na to. Number 1, ito yung history ng coffee beans. So dapat alam mo kung anong klaseng coffee beans ang meron. Ito ba'y Arabica, Robusta, Excelsa, o Liberica? Iba ang dami. So yun pa lang sa apat na yun, dapat alam mo kung ano yung mga klaseng coffee. Pangalawa, dapat alam mo kung ano yung mga basic drinks about coffee. Ito ba espresso, long black, americano, cafe latte, at yung pinaka-famous sa lahat, ang cappuccino. Doon lang muna. Pang-tatlo, espresso, unang-una, dapat alam mo kung paano gumawa ng shots nito. Ito ba'y under-extracted or over-extracted? Sorry, dapat matitikman mo yan. Di pwedeng palampasin mo yan. Dahil gusto mong barista, tikman mo kung mapait sobra o sunog ba. Yan ang dapat mong unahin. Yung palate mo, yung panlasa mo. Espresso, coffee. So ito yung mga paraan paano gumawa ng espresso. Unang-una, yung dose, kung gaano karaming ground beans ang pwede mong ilagay doon sa portafilter. By 18 grams, 19 grams, 20 grams. Extraction time, kasama din yon. At yung tamping mo. Di masyadong hard tamp, light tamp lang dapat. 25 to 26. Yan yung pinaka masarap na kape o extracted coffee na may bibigay mo doon sa espresso coffee. Panglima, steam milk. Doon ta lang, dapat alam mo kung para saan yung steam milk na ginagawa mo. Isusunod na natin dito yung proper milk steaming. Ito ba'y microfoam? Ito ba'y silky foam? Ito ba'y more foamy or dry foamy? Tamang temperatura ng steam milk, 60 to 70. Yan yung pinaka-preference namin pagdating sa pag-steam ng milk. Ang anim, ang pinaka-basic latte art. Magsisimula ka sa heart, kasunod nun, ang stock tulip. Basta yung mga yon, dapat yung timing at saka yung pag-extracted ng ating espresso. Pang-pito, maintaining cleanliness. Huwag kang burara. Sa isang barista, bihira ka lang makakita ng burarang barista. Timing and adjustment mo sa workforce ng ating production. Huwag tayong burara kung saan-saan natin nilalagay yung mga tools. Alam mo yun, huwag tayong messy. Dapat pulido yung mga ginagawa natin. Pagkatapos natin gamitin yung mga steam one, punasan natin. Pagkatapos natin gamitin yung milk jug, hugasan natin as soon as possible para makaiwas tayo doon sa mga prone sa mga allergen like nuts. Dapat pinapangalagahan natin yung mga ganong customer. Ano ba yung mga daily cleaning para dito? So unang-una, syempre yung pang backflashing natin sa ating espresso machine. So kailangan natin talaga linisin every time. Kung wala tayong ginagawa at wala tayong order, please, backflashing is important. And then, pangalawa na rin din sa backflashing is daily cleaning para sa ating espresso machine. Araw-araw tayo maglilinis, titingnan natin, babrush natin yung portafilter, babrush natin yung pinaka-group head sa pinaka-ilalim na walang matikirang ground beans para hindi sunog yung ating espresso. Importance is the hygiene. Ang walo, customer skills. Sa ano mo makakausap na maayos yung customer. Dapat knowledgeable, equipped ka na rin talaga about sa mga coffee pag nakakausap mo yung customer. Kasi minsan may mga customer din talagang magagaling o alam kung ano yung cafe na gusto nila. Pang-siyam, kailangan mo rin i-familiarize kung ano yung menu mo. Mga sweetener syrup. Dapat alam din natin yan. Ito by hazelnut, toffee syrup, chocolate, white chocolate, vanilla, maraming mga syrup na pwede natin i-add-ons para sa ating milk-based coffee. Pang-sampo, ito yung pinaka-mahalaga as a barista. Workstation management. Workflow, proper. Grind, dose, pump, steam, and serve. Sa aming natutunan,